kapatid, pag kayo po ay may haters, huwag kayong masisiraan ng loob. Ano dapat ang iyong maramdaman pag merong mga taong ayaw sa'yo? Ano dapat ang iyong maranasan pag meron ka mga haters? Kailangan matuwa ka. Kailangan magalak ka. Kailangan kang magpasalamat sa Diyos. Bakit naman? Kasi po, tandaan nyo ito ha, ang ibig sabihin ng haters ay having anger towards everyone realizing success. Haters, H-A-T-E-R-S, having anger towards everyone realizing success. Bakit meron kang haters? Bakit merong taong galit sa'yo? Bakit taong merong nagbababa sa'yo? Kasi umaangat ka na. Kasi umuunlad ka. Kasi merong mabuting nangyayari sa iyong buhay. May naiinggit sa'yo. Amen? Anong kasabihan natin sa Tagalog? Ang mabungang puno binabato. Mga kapatid, huwag kang magpapa-apekto sa mga nambabato sa'yo. Pag binato ka, kunin mo yung mga bato nila at gamitin mo yan. Pundasyon. Itayo mo dyan ang iyong estatwa. Yan ang pundasyon ng iyong tagumpay. Amen? Hindi naiiba si Jesus sa atin. Kahit ang ating Panginoon, narinig nyo naman po, gumagawa na ng mabuti, nagpaalis ng demonyo dito sa taong sinaniban. Aba, siya pa ang sinisiraan. Siya na nga ang nagpagaling. Siya pa ang ginawang masama. Ano ang sabi nila? Nagpapaalis daw siya ng demonyo dahil demonyo siya. Hindi po ba katawa-tawa yun? Sabi ng ating Panginoon, nilalabanan ko na nga ang masama. Sasabihin nyo, ako ay masama. Mga kapatid, yan ang malungkot na katotohanan. Yan ang natural ng buhay. Pag meron kang ginagawang mabuti, ikaw pa ang gagawing masama. Pero ang tanong, bakit kaya? Yan ang pamamaraan ng demonyo. Remember, my dear friends, when we do a mission, there will always be an opposition. Asahan natin yan, mga kapatid. Pag tayo ay umaakyat sa buhay, umaangat sa buhay, siguradong merong magbababa sa atin. Ang kasabihan nga ay, new levels, new devils. Kayo po mga mahilig na nag-games, hindi po ba? Pag natatapos nyo yung isang level, meron at merong kaaway. Pero paano ka lalakas? Paano ka magle-level up kung hindi mo lalabanan at tatalunin yung kalaban? Sa bawat baitang ng ating buhay, sa anuman sitwasyon ng ating karanasan, meron at merong demonyo. Meron at merong hadlang. Meron at meron talagang pipigil sa atin. Pero huwag kang mag-alala dahil pag nalampasan mo yan, magle-level up ka pa. Pag natalo mo yan, madadagdagan ang iyong grasya. Pansinin niyo ang buhay ng ating Panginoon. Kahit saan siya pumunta, kahit na may ginagawa siyang milagro, meron at meron tao na nagsasabi ng masama sa kanya. Naiintindihan niya yan. New levels, new devils. Because when God uses you, the devil will always oppose you. Ayaw kasi ng demonyo na maging mabunga ka. Ayaw ng demonyo na mapalapit ka sa Kanya, sa Diyos. Sisiraan at sisiraan tayo ng demonyo para manatili tayo kung nasaan lang tayo, para hindi tayo makagawa ng mabuti. Sinong mga demonyo sa buhay mo? Sinong mga hadlang sa buhay mo? Sinong mga nagbababa sa iyo? Katrabaho mo? Naiinggit lang sa iyo yan. Nakikita kang threat kasi natatakot na ma-promote ka. Kapitbahay mo, nakikita niya kasi masaya ka sa pamilya mo. Ka-church mo, baka naiinggit kasi ang galing mong mag-serve. O baka close ka kay Father. Sino ang demonyo sa buhay mo? Kaibigan mo?
Ka-brother mo, ka-sister mo, best friend mo. Baka mas maganda ka sa kanya. Baka mas gwapo ka. Insecure sila sa iyo. Kapatid, huwag mong hahayaan ang mga demonyong ito ang magiging hadlang sa iyong paglago. Ayaw kanilang magtagumpay. Pero labanan mo sila. Magpatuloy ka. Maging tapat ka sa misyon na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Ang demonyo, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Alam niya ang pangalan natin, pero tinatawag tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang Diyos, alam niya mga kasalanan natin, pero palagi tayong tinatawag sa ating mga pangalan. Ang gusto ng demonyo, mahiya tayo sa Diyos. Ang gusto ng masama, masiraan tayo ng loob. Pero ang Diyos, dahil mahal niya tayo, gusto niya palagi na lumago ang ating buhay. Ayaw ng Diyos na tayo mapalayo sa Kanya. Kaya nga ang Diyos, kahit na alam niya yung mga pagkakasala mo, pinapatawad Kanya. Makinig tayo sa boses ng Diyos. At pagpatong-patong na ang mga problema mo sa buhay, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sana makita mo ang iyong problema bilang isang oportunidad, isang pagkakataon para mag-level up, para lumago, para maging mabunga. Your hindrances are not there to stop you, but your hindrances are there as your stepping board to go up, to be successful. Kung nakikinig ka sa demonyo, titigil ka. Amen? Pero kung makikinig ka sa Diyos, palalampasan mo anuman ang pagsubok, anuman ang hadlang, anuman ang problemang yan. May demonyo ka sa buhay mo, may haters ka ngayon. Huwag kang padidepress. Huwag kang mag-aalala. Huwag mong hahayaan masira ang iyong loob. Kung hindi, magalak ka, magpasalamat ka dahil binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Mag-level up, umangat at magtagumpay. Ito po ang pakatandaan natin, na kahit anong gawin mong mabuti, hindi ito papansinin ng iyong kaaway. Na kahit anong gawin mong maganda, hindi mo mapapasaya ang mga ayaw sa iyo. Kahit na gawin mo na yung the best, kahit na mag-effort ka, kahit na magparaya ka, dahil hater mo sila, wala silang makikitang mabuti at maganda sa iyo. Kamumuhian at kamumuhian kanila. Pero ito naman po ang good news. Minsan sa ating mga kaibigan naman at mga taong nagmamahal sa atin, kahit na hindi ka mag-effort, kahit na hindi mo gawin yung the best mo, mamahalin at mamahalin kanila. We can never please our haters, even if we are already doing our best. But what matters most is that even if you could not do your best for your supporters, for your loved ones, for your friends, whatever you do, you are the best. It is because they accept you. It is because they love you. Minsan kasi, ito yung ginagawa natin sa ating sarili. Sinasaktan natin ang ating sarili. How? By always listening to the criticisms and judgments of our critics, of our haters, of our enemies. At alam niyo po kung ano yung nagiging epekto nun? Pag palagi mong binibigyan ng panahon, oras, at iniisip yung sinasabi ng mga masasama sa iyo, you become paralyzed in life. You stop on your track. You are unable to move on. And sometimes, you are unable to produce good things in your life. Dahil lang sa pakikinig mo, dahil lang sa pag-iintindi mo, dahil lang sa palagi mong pinuprove ang sarili mo dito sa mga taong ayaw sa'yo. Stop that.
tigilan po natin itong sakit na binibigay natin sa ating sarili. Masama nga sila sa iyo eh. Hater mo nga sila eh. Kaaway mo nga sila eh. Kahit anong gawin mo, it will never be enough for them. So, anong magandang gawin? Just do your best. Gawin mo kung ano yung sa tingin mo nararapat, mabuti, maganda, at pabayaan mo yung mga tao na nagmamahal sa iyo ang mag-appreciate sa iyo. Pag ganito yung attitude natin sa buhay, makikita mo na araw-araw magkakaroon ka ng lakas. Pag alam mo na mayroong sumusuporta sa iyo na kahit anong gawin mo, palagi kang magiging masaya. Tingnan niyo po dito sa ating nabasang ebanghelyo, no? Napakaraming ginawang mali nitong mga magkakaibigan na may sakit. Gusto nilang ilapit yung kanilang kaibigan na paralisado dito sa ating Panginoon. Pero hindi daw sila makapasok sa bahay. Anong ginawa nila? Sinira nila yung bubungan. Di ba mali yun? Hindi lang sila nanira pa sila ng oras ng ating Panginoon. Nagtuturo daw siya. And they interrupted Jesus in His teaching. Pero kahit na nanira na sila, kahit na nag-interrupt na sila, hindi po nakita ng Panginoon yung kanilang mga pagkakamali. Iba yung nakita ng ating Panginoon. Ang nakita niya, yung malasakit na mga magkakaibigan dito sa kanilang kaibigan na may sakit. Ang nakita ng ating Panginoon, yung kanilang pagmamahal sa kanilang kaibigan. At ang nakita ng ating Panginoon ay ang kanilang pananampalataya. Kahit na meron silang ginawang pagkakamali, bakit ang nakita ng ating Panginoon ay yung mabuti? Kasi ang ating Panginoon ay pagmamahal. Jesus is love. And when you love, you cannot help but only see good things. The good effort of people. Sa kabaliktaran naman, itong mga skriba at pariseyo, anong nakita nila? Bakit daw nagpapatawad ang ating Panginoon? Kalapastanganan, blasphemy, sabi po nila. Meron na ngang magandang nangyayari, meron na ngang gumagaling, meron na ngang paralisado na naibabalik ang kanyang lakas. Pero tingnan niyo po, nakahanap pa rin sila ng butas. Nakakita pa rin sila ng masama. Why is that? Kasi masama ang nasa puso nila. At tandaan po natin yan. Pag may masama sa puso mo, kahit na anong maganda na nangyayari sa buhay mo, wala kang makikitang mabuti. Because your vision is clouded by that bad and evil thoughts that you have put in your heart. Alisin mo yan. Dahil yan ay nakakasakit sa iyo at sa ibang tao. Virus yan. Anger, judgment can spread. Pag meron ng tao na ganyan sa buhay natin, i-quarantine natin, i-lockdown natin, layuan muna natin kesa sa mahawa ka sa kanila, kesa sa maparalyze ka sa kanila. Mas maganda lapitan mo yung mga taong nagmamahal sa iyo. Regain your life once again. Draw strength and courage from them, from their love, from their support. Judgment, anger, paralyzes. It stops us in the track of life. Maninigas ka, manghihina ka, pag palagi ka dyan nakikinig sa paglalait, paghuhusga ng ibang tao. Pero magiging malakas ka, magiging masaya ka, at mabubuhay ka kung mananatili ka sa mga taong tanggap ka at nagmamahal sa iyo. Unang-una na palaging nagmamahal sa atin, tinatanggap tayo at palagi tayong pinapatawad ay ang Diyos. Kaya ba nating kamuhian ang minamahal ng mahal natin? Can you hate those loved by our loved ones? The answer, yes. But the question again is it right? Is it good to hate? The answer, of course not. When you love, hate should have no place in your heart.
remember that. And when you love, anger should have no place in your heart. Pag ikaw ay nagagalit sa kung sino mang minamahal ng iyong minamahal, anong tawag doon? Inggit, selos. At tanong, tama ba at mabuti ba ang inggit at pagseselos? Hindi. Ito'y masama. Pag ikaw ay tunay na nagmamahal, wala dapat inggit, wala dapat selos. Dahil pag ikaw ay nag-iinggit, pag ikaw ay nagseselos, siguradong merong galit at pagkamuhi sa iyo. And when you are pushed to hate, that is not the action of God. When you hate, that is not from God. That is from the evil one. That is why remember this, my dear friends. When you hate, you cannot love. When you love, do not hate. If we are true Christians, hatred should have no place in our hearts. If we are true Christians, only love reigns in our hearts. Now the question is, are you a hater or are you a lover? If you are a true Christian, you should only love. Now, if there is hatred in your heart, pray.